Gabi sa amin pong pagbibigay galang sa kapatid po namin sa iglesia, si Kapatid Jose, ay ibig po namin sanang lingkod po sa inyo ang isa po sa pinaniniwalaan po namin mga magkakapatid sa iglesia ng Diyos, ang tungkol po sa kamatayan. Dahil nga po tayo pong lahat ngayon ay narito dahil namayapa po ang ating mahal sa buhay, ay minarapat po namin ipaglingkod sa inyo, mga magulang, mga kapatid, ang tungkol po dito sa nararanasan nating lahat ng mga taong nabubuhay. Ito pong tinatawag po na kamatayan. Kung nakahanda na po kayong lahat, isahan ang ating pag-aaral po ngayong gabi. Ang ating pong paksa na pag-aaralan, ang kahulugan ng kamatayan at mga uri nito na dapat maunawaan ng bawat taong nabubuhay ayon sa Biblia. Ang paksa po natin, ang kahulugan ng kamatayan at mga uri nito na dapat maunawaan ng bawat taong nabubuhay ayon sa Biblia. Sa atin pong paksa ngayong gabi, atin pong aalamin ang kahulugan ng kamatayan. At ayon po sa ating paksa, mayroon po palang mga uri ang kamatayan. Ibig sabihin, hindi lang pala isang klase ang kamatayan sa Biblia. Aalamin natin mga kapatid, ngayong gabi, ano po kaya ang kahulugan ng kamatayan sa Biblia? At ano-ano po yung mga uri o klase ng kamatayan na dapat na maunawaan ng bawat taong nabubuhay. Pag po sinabing bawat taong nabubuhay, meron po bang hindi kasama doon? Pag po sinabing bawat taong nabubuhay, tayo po bang lahat kasama po doon? Kasama po. Kaya, bilang tayo po ngayon, mga magulang, mga kapatid, mga taong nabubuhay, ayon po sa ating paksa na pag-aaralan, aalamin natin ang kahulugan ng kamatayan at iba't ibang klase ng kamatayan sa Biblia. Kung nakahanda na po kayo, mga kapatid, ito po ang ating pasimulang katanungan. Mahahadlangan ba ng tao ang kamatayan? Yun po bang kamatayan, yun po ba'y kaya nating pigilan? Kahit tayo po halimbawa ay mayaman, tayo ay may kapangyarihan, kahit ba tayo pa presidente ng Pilipinas, yan po bang kamatayan? Yan po ba ay mahahadlangan po ba ng tao? Basahin po natin. Dito po sa Kapitulo 8 at 8 po ng aklat ng Ecclesiastes, ito po ang ating mababasa. Kung paano di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa ating tanong, mahahadlangan po ba ng tao ang kamatayan? Sumagot po sa atin ng banal na kasulatan. Ang sabi po, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin. Kaya po bang pigilin ng tao ang hangin? Hindi. Gayon din, hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Kaya, tama po ang sagot natin kanina, hindi pa tayo nagbabasa ho ng Biblia. Ang kamatayan po pala, hindi kayang pigilin ng tao. Hindi po kayang hadlangan ng tao, mga kapatid. Nung minsan po, nanonood ako ng television, yun po bang I Wonder? Napapanood niyo po ba yun? I Wonder. Minsan po naging topic nila tungkol sa kamatayan. Meron purong picture ang sabi, pag daw po halimbawa ang nakakita ka ng tao, walang ulo, ibig sabihin ka, may masamang mangyayari. Mamamatay ka yung tao na walang ulo. Para ka mapigil yung kamatayan, batukan mo. Ano po, yun ang sabi, tapikin mo ka sa balikat para yung mangyayaring masama sa kanya, mapigilan. Yun po, sinasabi ng tao yun. Pamahiin po yun, mga kapatid. Tayo po,
kung papipiliin, saan tayo maniniwala? Sa pamahiin o sa salita ng Diyos sa Biblia, mga kapatid? Salita ng Diyos. Dapat po sa salita ng Diyos. Yan po dapat nating maintindihan. Ang kamatayan po pala, hindi kayang pigilan, hindi kayang hadlangan ng tao. Kita niyo po, yung sikat ngayon na namatay, si dating Presidente Nelson Mandela. Di po ba siya makapangyarihang tao? Pero ngayon, siya po namayapa na rin at nailibing na po kahapon. Linggo po kahapon. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Bawat tao po, lahat ng tao, hindi kayang hadlangan, pigilan ang kamatayan. Ang tanong, bakit po ba hindi kayang hadlangan o pigilan po ng tao ang kamatayan? Kahit doktor pa siya, kahit espesyalista pa siya, bakit kahit doktor ay namamatay, kahit presidente namamatay? Basa, dito po sa Hebreo 9 at 27, ito pong ating mababasa sa talata. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Ano po ang ating nabasa? Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Kaya pala ang kamatayan, hindi kayang hadlangan ng tao kasi ang kamatayan itinakda ng Diyos. Ang kamatayan po, itinakda ng Diyos sa tao. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Kaya ang kamatayan po pala, mahirap pigilan, mahirap hadlangan ng tao kasi takda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan. Ang tanong, bakit po ba nagtakda ang Diyos ng kamatayan sa tao? Ano po ba dahilan? Kaya ang kamatayan po, itinakda ng Diyos na maranasan po ng tao, mangyari po sa lahat ng tao. Basa, dito po sa aklat naman ng Roma, sa 5 at 12, ito po ang ating mababasa. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ano po dahilan kaya ang Diyos po ay nagtakda ng kamatayan sa tao? Nakasulat po ang dahilan, mga kapatid, kung inyo pong napansin. Ang sabi po, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Yun po palang kasalanan, pumasok sa sanglibutan. Paano po nakapasok? Dahil po sa isang tao. Meron pong isang tao na itinuturo ang Biblia na dahil sa kanya, ang kamatayan po pumasok sa sanglibutan. Bakit? Dahil sa kasalanan. Sabi ng talata, sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kung ating uugatin po sa Biblia ang dahilan, bakit po nagkaroon ng kamatayan? Bakit po nagtakda ang Diyos ng kamatayan sa mga tao, mga kapatid? Dahil po sa kasalanan. Mayroon pong isang tao na dahil sa kanya nakapasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang resulta po, kamatayan. Ano ibig sabihin? Nung wala pa pong kasalanan sa sanglibutan, mayroon na po bang kamatayan? Ang tao po ba nang likhain ng Diyos talagang mamamatay? Hindi po. Nung wala pa po yung kasalanan, wala po pong kamatayan. Ano ibig sabihin? Kaya po may kamatayan dahil sa kasalanan. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Ngayon, alamin natin, sino po yung isang tao na binabanggit po ng Biblia na dahil sa kaniyang pagkakasala, pumasok po ang kamatayan? Sino po ba yung tao na yon? Meron po kayong ideya, mga kapatid? Basa, dito po sa Henesis, sa Kapitulo 2, sa talatang 16 hanggang 17,
Nang likhain po ng Diyos ang unang taong si Adan, ano po ang kanyang bilin? At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan, tatapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ano po ba ang bilin, utos ng Panginoong Diyos kay Adan nung siya po'y likhain? Sabi ng Diyos, sa lahat ng bunga ng punong kahoy, pwede mo kainin. Huwag lamang dun sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Meron palang ipinagbabawal na prutas ang Diyos kay Adan. Hindi mo mansanas yun. Kasi po, meron ng pagtuturo mansanas daw. Alam niyo nung bata ako maliit, naniwala ako doon. Mansanas. Kaya nung ako'y maliit, pagka po ganito pong Disyembre, marami hong mansanas, di ako kumakain. Natanim sa isip ko, mansanas. Pero nung magbasa na po ako ng Biblia, wala po palang mansanas na nakasulat. Ang sabi, bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Sabi ng Diyos kay Adan, wag kang kakain yan, kasi sa araw na ikaw ay kumain yan, walang pagsalang, mamamatay ka. Ano ibig sabihin? Ano po ba ang pangyayaring alam natin? Kumain po ba si Adan? Kumain. Yung ipinagbabawal po ng Panginoong Diyos na huwag kakainin, kinain niya. Kinain din po ng kanyang asawa. Anong ibig sabihin? Nung magkasala po si Adan, pati yung kanyang asawang si Eva, ito na po, pumasok na po ang kamatayan. Sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Kaya po ang nangyari mga kapatid, namatay nga po ang tao. Ang unang tao si Adan, ang ating ninuno. At hanggang sa ating panahon ito mga kapatid, yung epekto ng kasalanang ginawa nila, hanggang ngayon, nararanasan ng bawat tao. Tama po ba yun? Namamatay po ba ang tao? Kahit sino pa siya? Kahit po siya'y mayaman? Kahit po siya'y nag-aral? Kahit po siya'y mahirap? Kahit po siya'y hindi nakapag-aral? Bawat tao, anumang antas niya sa buhay, mga kapatid, nararanasan ang kamatayan. Bakit? Dahil nga po sa kasalanan. Ngayon, ang ating tanong ganito, ano ang kahulugan ng kamatayan? At ang mga uri nito na dapat maunawaan ng bawat taong nabubuhay. Bilang tayo po ngayon, mga kapatid, mga kamag-anakan po ng kapatid na Jose, tayong lahat po ngayon na nabubuhay pa. Ano ba ang kahulugan ng kamatayan sa Biblia? At ano-ano po ba yung mga klase ng kamatayan na dapat nating maunawaan? Pakinggan po natin mga kapatid. Dito po sa Aklat ng Santiago, sa 2 at 26. Ito po ang kahulugan, definisyon ng kamatayan sa Biblia. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Sa nabasa po natin, ano po ba ang kahulugan ng kamatayan? Yung taong patay, ano po ba ang dapat nating maunawaan tungkol po sa patay? Sabi sa nakasulat, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Ang kamatayan po pala mga kapatid, yung kamatayang pisikal, kagaya po ngayon nung nangyari po kay kapatid Jose. Pagka po pala ang espiritu humiwalay na sa katawan, ano po nangyayari? Ano po ang tawag na ng Biblia? Patay, hiwalay sa katawan. Ibig sabihin, kaya po ang kapatid na Jose ngayon narito po sa atin, nakahiga na po sa kanyang kabaong. Kasi meron pong nangyari. Ano po nangyari? Yung espiritu humiwalay sa katawan. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Ang tao po may dalawang bahagi.
Physical at spiritual. Ano po yung physical? Yung katawan. Ano po yung spiritual naman? Yun pong espiritu. Pagka ang espiritu nasa katawan pa, buhay po ba yun? Buhay. Pag ang espiritu humiwalay na sa katawan, umalis na, buhay pa po ba yun? Patay na. Maliwanag po ba? Kaya po ang kapatid na Jose ngayon, nakikita natin nakahiga ngayon dito, kasi mayroon pong humiwalay sa kanyang katawan. Yun po ang espiritu. Ngayon, meron po bang patunay sa Biblia talagang tayong mga tao, ang ating pong bahagi ay dalawa, physical at spiritual? Basahin natin. Dito po sa Henesis, sa 2 at 7, ito po mababasa natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Si Adan, nang likhain po ng Diyos, nang lalangin ng Diyos, saan po siya nagmula? Yung kanyang katawan? Sa alabok ng lupa. Tapos, nung malikha na po yung kanyang katawan mula sa alabok ng lupa, ano ginawa ng Diyos? Hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng espiritu ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ano ibig sabihin mga kapatid? Bakit po tayo buhay ngayon? Kasi ang ating espiritu nasa ating katawan pa. Hindi pa umaalis. Ngayon, pag ang ating espiritu na mula sa Diyos, umalis na sa katawan, ano mangyayari sa atin mga kapatid? Mamamatay tayo. Kaya, ang isang klase po pala ng kamatayan sa Biblia, yung kamatayang pisikal. Meron po palang kamatayang pisikal. Ano po yung kamatayang pisikal? Pag ang espiritu humiwalay na sa katawan. Ano kahulugan po ng kamatayan? Ang paghiwalay ng espiritu sa katawan. Maliwanag po ba yan? Ngayon, kung meron pong kamatayang pisikal, at ang kahulugan nga po ng kamatayan ay paghiwalay ng espiritu sa katawan, ano pa ang isang klase o uri ng kamatayan? Kung meron pong kamatayang pisikal, basa. Dito naman po sa Isayas 59 at 2, ito po nakasulat. Pinapaghiwalay ng kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. May binabanggit po ang talata mga kapatid. Sabi po, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Ano po ang nabasa natin mga kapatid? Meron po palang mga tao na hiwalay sa Diyos. Nakita natin ang kahulugan ng kamatayan sa Biblia, yung pag umalis na po yung espiritu sa katawan. Patay na po ang tao pagka ganun. Ang kahulugan po ng kamatayan sa Biblia, yung physical na kamatayan, paghiwalay ng espiritu sa ating katawan. Ngayon, ano pa ang isang klase ng kamatayan sa Biblia? Binasa natin kanina, may mga tao po pala nahiwalay sa Diyos. Naputol ang kaugnayan sa Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ano ibig sabihin? Ang mga tao po na makasalanan, gumagawa ng kasalanan, napuputol ang kaugnayan sa Diyos. Nahihiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, ang kasalanan po ang naghihiwalay sa tao sa Diyos. Pag ang tao po ginagawa mga kasalanan, ang tao po napapalayo sa Diyos, napapahiwalay sa Diyos. Pag ang tao po hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ano po ang kalagayan ng mga taong yaon? Basa, Efeso 2 at 1. Ito po ang nakasulat mga kapatid sa talata. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yung mga unang Kristiyano, nang sila po'y mga gumagawa ng mga kasalanan, sabi ng talata,
kayo'y binuhay niya. Na sila po'y sumampalataya na. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. No, ibig sabihin, pag ang tao po makasalanan, sa paningin po ng Diyos, buhay po ba siya? Patay. Sa paningin ng Diyos, ang mga tao pong kasalanan ng ginagawa sa buhay, nabubuhay sa kasalanan, ayaw iwan ng kasalanan, ang mga taong iyon, sa paningin ng Diyos, sila po'y mga patay. Ano ibig sabihin? Pag tayo po hiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, tayo po'y mga patay sa kanyang paningin. Sa paningin ng mga tao, buhay tayo. Gumagalaw tayo, humihinga tayo, kumikilos tayo, kumakain tayo, nagtatrabaho tayo. Sa paningin ng kapwa-tao, buhay tayo. Pero sa paningin ng Diyos, mga patay tayo. Ano ibig sabihin? Meron pa pong isa pang klase ng kamatayan sa Biblia, yung kamatayang espiritual. Meron pong kamatayang pisikal, ito pong kagaya ng kapatid na Jose ngayon. Ano po, dahil umalis na ang kanyang espiritu sa kanyang katawan, siya po'y patay, pisikal. Pero meron pong kamatayan namang espiritual. Ano naman po yon? Mga taong hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang mga taong makasalanan, sila po'y mga patay dahil sa kasalanan. Bagamat sila po'y buhay sa paningin ng tao, sila po'y mga patay. Meron po bang ganun talaga sa Biblia? Na mga patay na buhay? Ano yung Brother Willie, parang Walking Dead? Alam niyo po ba yun? Yung sikat na TV series, ano po, na dahil sa virus na kumakalat, pagka ang tao namatay, pag nabuhay na siya, zombie na. Ano? Patay na buhay. Eh sa Biblia po, meron po ba talagang mga patay na buhay? Basa. Dito po sa unang Timoteo, sa 5 at 6. Ito po ang sabi po sa talata, mga kapatid. Tatapwat, ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Sabi po ng talata, ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Meron po ba talagang buhay na patay? Sa Biblia po galing yan, ha? Yung mga taong buyo sa kalayawan, yung bang mga tao na ang gusto puro bisyo. Ano po? Nabubuhay po sa kalayawan. Sa iba't ibang klase ng bisyo, kailangan ko pa hubang bagitin yun? Alam niyo na po yan, ano? Basta mga bisyo, pagka dyan tayo nabubuhay, ayaw nating iwan yan. Ang taong nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Marami ho bang mga patay ngayon na buhay? Marami ho ba? Dito ho ba sa atin ngayon mayroong ganyan? Sana naman wala. Alam po mga kapatid? Kasi pag tayo po, hindi tayo aalis sa mga kalayawan, sa mga bisyo. Bagamat tayo po ay kumakain, ano po, nagtatrabaho, nag-aaral, gumagalaw tayo, kumikilos, pero sa paningin ng Diyos, tayo pong lahat ay patay. Kaya sa atin pong natutunan ngayon, mga kapatid, ano po kahulugan ng kamatayan? Ang kahulugan ng kamatayan, paghiwalay. Pag bumiwalay ang espiritu sa katawan, kamatayang pisikal. Pagka ang tao po hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, espiritual na kamatayan. Kaya ilang klase po kamatayan? Dalawa. Ilang klase po ang patay? Dalawa. Tama po ba yan, mga kapatid? Ngayon, meron po bang patunay sa Biblia na talagang merong dalawang klase ng kamatayan? May dalawang klase ng taong patay. Basa. Dito po sa Mateo 8:21-22. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. May tinatawag po ang Panginoong Yesus para sumunod sa kanya. Yung tinatawag niya, meron po sinasabi sa Panginoong Yesus, Panginoon,
payagan mo muna akong makauwi sa aming bahay at nang mailibing ko ang aking ama. Ano po yung kalagayan ng ama niya, kaya siya dapat na umuwi? Patay, kasi gusto niya munang umuwi para mailibing yung kanyang amang patay na. Tinatawag na siya ng Panginoong Hesus. Ano po sagot ng Panginoong Hesus? Tuloy po basa. Tatapot sinabi sa kanya ni Hesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ano po ang naging sagot ng ating Panginoong Hesus? Doon po siya nagpapaalam sa kanya. Pabayaan mong ilibing ng patay ang kanyang sariling patay. O ilang patay po yung binabanggit niya? Ilan po? Dalawa. Di po ba sabi ng Panginoong Hesus, yung patay, bayaan mong ilibing ng kanyang kapwa patay. Dito po sa ating binasa, sa sinasabi ng Panginoong Hesus, dalawang klase po ang patay. Isang patay na maglilibing, isang patay na ililibing. Yung patay na ililibing, patay physically. Yung patay na maglilibing, patay spiritually. Maliwanag na po ba yan, mga kapatid? Sa iba po kasi, naguguluhan dyan. Paano kayo, nililibing ng patay ang kanyang kapwa patay? Kung parehong patay physically, imposible. Ngayon, kaya posible, yung isa lang po ang patay physically, yun naman po isang patay spiritually. Maliwanag po ba? Bakit po patay physically? Humiwalay ang espiritu sa katawan, kaya patay physically. Ngayon, bakit naman po patay spiritually? Kasi humiwalay naman sa Diyos dahil sa kasalanan. Maliwanag po ba? Taas nga po ang kanang kamay nung nakakakuha ng ating pasa. Ngayon, ang ating tanong. Saan napupunta ang tao sa oras ng kamatayan? Yan, maganda po ba yung tanong na yan? Yan. Medyo dumilat po yung mga matanong. Mga nakikinig eh. Alamin natin, mag-usap po tayo ngayon. Puntahan natin yung kamatayang physical. Kagaya po ng sa kapatid na Jose. Pag po ba ang tao namatay physically, physical na kamatayan, sa oras po ng kamatayan, saan po napupunta ang tao? Kagaya po ng kapatid na Jose, kung Biblia po tatanungin, nasaan po ba yung espiritu ng kapatid na Jose na humiwalay sa kanyang katawan? Sa Biblia po, mababasa natin sa Ecclesiastes, sa 12 at 7, ito po nakasulat dito. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Sa oras po ng kamatayan, ano po ang nangyayari? Saan napupunta ang tao? Ang alabok mauuwi sa lupa gaya ng una. Si Adan ng nikain, ng lalangin, saan po nagmula? Sa alabok, sa lupa. Kaya kapag namatay ang tao, yung kanyang katawan na lupa, babalik sa lupa. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Tama po ba yung awit na yun? Nasa tono mo ba? Pasensya na. Yun pong tao po pag namatay, yung kanyang katawan na galing sa lupa, babalik sa lupa. Tapos yung espiritu na galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Kaya, nang humiwalay po ang espiritu ng kapatid na Jose sa kanyang katawan, dapat nating maunawaan, ang kanyang katawang ito, babalik po sa lupa. Kasi ililibing natin eh. Pero yung espiritu po umalis, may pinuntahan. Saan po pupunta? Sa Diyos. Nasa Diyos na po ang espiritu ng kapatid na Jose. Pag ang tao po namatay, lingkod ng Diyos, may takot sa Diyos, yung kanyang espiritu, bumabalik na po sa Panginoon Diyos. Kaya, kung hahanapin natin sa Biblia, nasaan na po ngayon ang kapatid na Jose, ang kanyang espiritu?
Nasa Diyos na. Nasaan po ba ang Diyos? Hindi po ba nasa langit? Kaya dapat, maging masaya tayo para kay kapatid na Jose. Payag po kayo doon? Okay lang pong umiyak. Kasi mahal natin siya. Po ba? Ang Panginoong Yesus man, nung mamatayan siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Lazaro, siya ho ba'y umiyak? Umiyak din. Kaya wag niyong pipigilin ang inyong pag-iyak. Ano po, nanay? Siyempre, matagal po kayo nagsama ng kapatid na Jose. Nagbuha ang inyong pagmamahalan ng mga anak. Di po ba, no? May mga apo pa kayo ngayon. Nauunawaan po ng Diyos kung tayo man po'y maiyak. Kung tayo man po'y maluha, dahil meron pong namatay na mahal sa atin. Pero kung atin pong naiintindihan na ang ating kapatid na Jose na umanaw, namatay, naroon na po sa Diyos, sa langit. Kasi yun po ang nasa Biblia, pag ang tao po'y namamatay, bumabalik ang kanyang espiritu sa Panginoong Diyos. Pag ang tao po, lingkod ng Diyos, gumawa po ng paglilingkod sa Diyos, sa oras ng kanyang kamatayan, yung kanyang espiritu agad-agad umakit na po sa langit. Meron po bang patunay niyan? Basa po tayo. Dito po sa Aklat ng Gawa, sa 7:59 hanggang 60, ito po nangyari sa likod po ng Panginoong Diyos na si San Esteban. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon na nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, wag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Yun kung nakatulog, ibig sabihin namatay na. Kasi binabato po si Esteban ng kanyang mga kaaway, nung siya'y nangangaral tungkol po sa Panginoong Jesucristo. Sa galit ng mga taong kaaway niya, siya po'y binato hanggang sa mamatay. Ngayon, si San Esteban, bago namatay, tumawag sa Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. O nasan po ba Panginoong Jesus nang tinatawagan po ni San Esteban? Nasa langit. Ngayon, ang pakiusap po ni San Esteban, tanggapin ang kanyang espiritu sa langit. Tinanggap po ba? Tinanggap. Kaya, nasan po si San Esteban? Yung kanyang espiritu, nasa langit na. Pagka ang namatay po ay taong lingkod ng Diyos, may takot sa Diyos, sa oras ng kanyang kamatayan, pag-alis, paghiwalay ng espiritu sa katawan, saan na po pumupunta? Sa langit upang makasama ng Diyos. Ano ibig sabihin, Brother Willie? Marami na bang mga tao sa langit? Meron na ba bang tao sa langit? Meron na ba bang tao sa langit? Meron na ba bang tao sa langit? Si San Esteban, yung kanyang espiritu, nasaan na po? Nasa langit na. Kaya meron na bang mga tao sa langit? Meron na bang mga tao sa langit? Meron na. Ngayon, gusto niyo ba ng katunayan? Isa pang patunay. Basa, Hebreo 12:23. Ito po ang ating mababasa dito. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. O, nasaan po yung mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal? Nasaan po sila? Nasa langit na. Kaya marami na po bang tao sa langit? Marami na po ba? Marami na. Kasama na po ang kapatid na Jose. Kaya palakpakan po natin ang kapatid na Jose. Sabi ko nga sa mga kapatid na kasama ko, yung iba ko kasi nalulungkot na eh. Sabi ng mga kapatid sa akin, Brother Willie, wala na ang kapatid na Jose. Eh, ganun ako talaga ang tao. Pagka tumatanda, talagang namamahinga. Saka maganda lang ako yun. Nasa langit ang kapatid na Jose. May advance party na tayo. Diba? Meron na akong nandoon na makikiusap para sa atin sa Diyos. Diba? Alam ng kapatid na Jose, tayo mga kasamahan niya. Meron tayong mga kanya-kanyang problema sa buhay.
bahala na si kapatid na Jose na mangulit sa Panginoon. Ano ba, no? Nasabihin yung ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Kaya ako po mga kapatid, bagamat ang kapatid na Jose naging malapit sa akin yan, ako po, natutuwa na rin dahil yung kanyang mga pinagdaan ng hirap natapos na. At siya po'y mapayapa na at masaya na sa piling ng Panginoon Diyos. Kaya ang hangarin natin mga kapatid, yung tayo po, dumating din ang panahon, dumating din po ang araw at oras na ang kapatid na Jose, makapiling natin sa langit. Gusto ba natin mangyari yan mga kapatid? Hindi naman po kasi natatapos dito eh. Hindi naman po ang katapusan ng buhay ng tao dito lang sa lupa. Pagkatapos po natin dito, kung tayo po'y mamamatay, mayroon pa pong kasunod, mga kapatid. Patatandaan natin, ang namamatay lang po yung katawan. Pero yung espiritu, namamatay ho ba yun? Hindi. Ang espiritu po laging buhay yun. Ang espiritu laging may malay. Ngayon, baka sabihin po ng mga nakikinig, totoo ba yung sinasabi ni Brad Willie na yan? Na pagka ang tao ay namatay, ang wala lang malay yung kanyang katawan, yung nasa libingan. Pero yung espiritu, may malay yun. At yun ay buhay. Meron po tayo mababasa niyan mga kapatid. Napatunay sa Biblia. Pagka ang lingkod ng Diyos namatay, ang kanyang espiritu bumabalik sa Diyos, sa langit. Tama po. Pero iba naman po ang kaso ng mga taong namatay na hindi naglingkod sa Diyos. Pagka ang tao po masama, nabuhay sa kasalanan, namatay sa kasalanan, pagka po siya namatay, saan naman po siya napupunta? Saan po napupunta ang espiritu ng mga taong masasama na hindi po kumilala sa Panginoong Diyos nang sila nabubuhay? Basahin po natin ang aklat ng Lucas sa Kapitulo 16. At ang talata po ay 19, patuloy po hanggang 26. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Pakinggan po natin ito. Pagka masama ang namatay, masamang tao, ang kanyang espiritu, pagkamatay niya, saan napupunta? Ito po nakasulat. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ng mayaman at inilibing. Pamilyar po kayo sa mga binasa nating talata? Ito po ay tungkol po sa kwento kay Lazaro at sa mayaman. Ngayon, sa ibang mga nagbabasa po ng Biblia, ang pagkakaintindi dyan, ito po'y isang talinghaga. Tama po ba? Sa mga nariringgan ko pong mga nagbabasa, ayon po sa talinghaga na binasa natin, pag narinig ko talinghaga, sabi ko, anong talinghaga? Wala naman nung sinabing talinghaga eh. Meron naman sinabing talinghaga? Dagdag lang ho yun pag sinabing talinghaga. Sa Biblia po maraming talinghaga. Ibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang talinghaga ng alibugang anak. Alam niyo po yun? O si Garsan. So, meron pa pong talinghaga ng manghahasi. Ito ba? Parable of the sower. Yun, sinasabing talinghaga. Pero sa binasa natin ito, meron ho bang talinghaga? Wala. Kasi po ganito yan mga kapatid. Pag po sinabing talinghaga, ibig sabihin, wala po yung binabanggit na proper noun. Wala pong proper names na mababasa. Sa binasa natin, meron ba proper noun? Meron. Nabasa yung Lazaro eh. No? Tapos meron pa pong nabasa na Abraham. Si Lazaro na pulubi nang mamatay, dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham.
Yun nga po yung alwalhatian, yung glory. Yun nga po yung larawan ng langit. Tama po. Tapos yun namang mayaman, nang siya namatay, siya po'y inilibing. Inilibing po yung kanyang katawan. Tapos, sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Yung mayaman po na namatay kasi siya po'y madamot. Hindi ho mapagmahal sa kapwa. Hindi niya minahal si Lazaro. Nang mamatay yung mayaman, ano po nangyari? Yung kanyang espiritu, nasa Hades ng pagdurusa. Yung Hades, yun po ang hell. Yun po ang impyerno. Mula sa Hades ng pagdurusa, natanaw niya si Abraham at si Lazaro na magkatama. Ano po nangyari? At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At subuin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Pag sinasabing alab, mainit po ba? May apoy po ba? Ano ibig sabihin? Yung mayaman, yung mamatay, nasan po ang kanyang espiritu? Saan napunta? Sa impyerno. Sa Hades ng pagdurusa. Ngayon, meron kayong dapat mapansin dyan. Ano po yun? Yung mayaman, nung siya pinasa Hades, pinarurusahan, sabi niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Si Lazaro, papuntahin mo sa lugar kong ito. Ano dapat yung mapansin? May malay. Kilala niya si Abraham, kilala niya si Lazaro. Nakuha niyo po mga kapatid. At nakakaramdam ng hirap. Naiinitan nga siya ron eh. Di po ba? Ano ibig sabihin mga kapatid? Ganito yan. Kung yung taong nasa impyerno na pinarurusahan doon sa init ng apoy, intact ang memory, maliwanag ang isip. Yung mga nasa langit, meron din upang maliwanag na memory. Lalo naman. Nakuha niya po. Siyempre, lalo namang maliwanag ang isip nung mga sa langit kasama ng Diyos. Bawa po, kapatid na Jose, nasa langit na. Kilala ba tayo ng kapatid na Jose? Nakikita ba niya tayo ngayon? Alam po ba niya na tayo magkakasama ngayon? Alam po ba? Alam niya. Ibig sabihin, hindi nawawala ang isip, ang memory ng taong namatay. Yung mayaman na pinaparusahan sa impyerno, maliwanag na maliwanag ang isip. Hindi niya nakalimutan si Lazaro. Natatandaan na si Lazaro. Nakuha niyo po. Ngayon, ano ko yun po ang sagot ni Abraham dun po sa mayaman? Tatapos sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapos ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at inyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatatawid mula diyan hanggang sa amin. Tinubang pakiusap ng mayaman kay Abraham. Pwede po bang pagbigyan? Hindi. Hindi pwede na si Lazaro mula sa kanyang kinaroroonan, dun po sa maligayang lugar, sa langit, makapunta sa impyerno. Bakit? Mayroong bangin na nakapagitan. Hindi pwede magtawiran. Alam po mga kapatid, pagka ang tao po namatay, kung mabuting tao, pupunta sa langit. Tama po. Pagka masamang tao naman ang namatay, pupunta sa impyerno. Meron doon bang purgatorio? Meron doon bang purgatorio sa Biblia? Wala po. Dapat bang maniwala sa purgatorio? Hindi. Tanong, may naniniwala ho ba sa purgatorio? Meron ho ba? Meron ho ba? Meron. Ngayon,
Dapat upang paniwalaan ng purgatorio. Hindi. Bakit? Hindi yung sinabi ng Biblia. Kaya ko ba kayo doon? Kung magbabasa po tayo ng Biblia, mga kapatid, ilan pong lugar ang pinupuntahan ng taong namatay? Dalawa. Dalawa lang. Kung mabuting tao, sa langit. Kung masamang tao, sa impyerno. Ano ibig sabihin, Brother Billy? Pag pa namatay na, mayroon agad paghuhukom? Meron. Pagka namatay na, mayroon agad paghatol? Meron. Meron, nabasa natin eh. Pagka namatay ang tao, kung mabuting tao, sa langit. Pagka masamang tao, sa impyerno. Anong katunayan? Meron nga pong paghuhukom agad pagkatapos ng kamatayan. Balikan natin ang Hebreo 9:27, ito po nakasulat, mga kapatid. At kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang kamatayan po, takda ng Diyos. Kaya hindi maiiwasan. Ngayon, pagkatapos ng kamatayan, ano kasunod? Paghuhukom. Kaya, meron po bang paghuhukom? Meron. Kailan po nangyayari? Pagkatapos ng kamatayan. Ngayon, sasabihin, Brother Willie, nabasa kong isang araw lang paghuhukom eh. Di ba? Lalo po yung dati naming tagapagturo ni Jose. Yung aming dating sinamahang samahan. Yun po turo. Wala pang paghuhukom. Isang araw lang paghuhukom. Nung pag-aralan ko po mga kapatid, tama nga po na isang araw lang paghuhukom. Kailan po iyon? Kailan po isang araw ng paghuhukom? Pag natapos na po ang 1,000 taon, mayroon pong mangyayari na yung mga patay na masasama haharap sa luklukang mabuti. Pag hindi nabasa yung pangalan sa aklat ng buhay, ihahagi sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang isang araw ng paghuhukom. Ano ibig sabihin? Meron pa pong dagat-dagatang apoy bukod sa impyerno. Yung iba nagkamali. Ang alam, ang impyerno, siya ring dagat-dagatang apoy. Hindi po. Bukod pa po ang impyerno sa dagat-dagatang apoy. Bukod pa ang Hades sa dagat-dagatang apoy. Anong katunayan po? Ito po babasahin ko sa inyo. Apokalipsis 20. At ang talata po'y 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Yung Hades, yung impyerno, ibinulit sa dagat-dagatang apoy. O isa lang po ba yun? Magkaiba po yun. Ano ibig sabihin? Pag ang tao po namatay na masama, nasa impyerno na po kayo pinaparusahan na. Ngayon, may mangyayari pong 1,000 taon sa lupa, maghahari si Jesus Christ. After 1,000 years, silang mga nasa impyerno, aalisin doon para iharap sa luklukang maputi. Pagka po wala po ang pangalan sa aklat ng buhay, ihahagis naman sila sa dagat-dagatang apoy. Ano ibig sabihin? Ang impyerno ngayon, hindi pa yan ang final na parusahan. Ang final na parusahan, dagat-dagatang apoy. Lake of fire. Carlo, nakuha mo. Salamat naman sa Diyos. Ano po, yung iba kasi na mix up. Nabasang impyerno, nabasang lake of fire, isa lang sa kanila yung hindi po. Ang impyerno ngayon, nandyan na po yan, pinaparusahan na ang mga taong masasama. Pagdating ng panahon, silang mga nasa impyerno, ihahagis naman po sa dagat-dagatan. Apo, yun naman po ang final. Para po bang sa ating kulungan, di po ba ngayon, Muntinlupa, o habang dinidinig ang kaso, bawa ang kaso po drugs, nakakulong na. Pero ang kanyang kaso, hinihiling pa. Di po ba? Kung nakulong po ng 10 taon, tapos lumabas na po yung hatol ng korte, ang hatol po 50 taon sa bilangguan, yun na po ang final. Pero yung 10 taon, hindi pa yung final na nahatol sa kanya. Tama po. Ganon din naman po sa mga taong masasama. Pag sila'y namatay, na hindi po sila kumilala sa Panginoon, namatay sa kasalanan, pupunta po sa
impyerno ang espiritu. Pero sa mga kumikilala sa Panginoong Diyos, pagka po sila'y namatay, ang espiritu agad-agad na po umakyat sa langit upang makasama ang Panginoon. Ngayon, ang aking tanong ganito. Ano ang kailangan gawin ng tao habang nabubuhay upang hindi maparusahan ng espiritu sa Hades o impyerno pagdating ng oras ng kamatayan? Ngayon mga kapatid, tayo pong lahat na buhay ngayon, gusto ko ba natin huwag tayong maparusahan sa impyerno? Kung tayo man po'y mamatay ang ating espiritu, huwag dun mapunta sa impyerno. Ano po ang kailangan nating gawin habang tayo po nabubuhay? Para po ang ating espiritu, kung mamatay man tayo, huwag po dun pumunta sa impyerno. Basa dito po sa Juan 3:16. Ito po ang sabi po sa talata. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po dapat natin gawin habang tayo po nabubuhay? Upang tayo po huwag mapahamak ang ating espiritu sa impyerno. Kailangan po pala mga kapatid, sumampalataya tayo sa anak ng Diyos. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Dahil mahal tayo ng Diyos. Upang ang sino mang sumampalataya dun po sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ko ba natin ng buhay na walang hanggan? Taas nga po ang kanang kamay ng gusto. Yan. Madali po bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Madali po ba? Madali lang. May bayad po ba ang buhay na walang hanggan? Wala. Yan po'y ibinibigay ng Diyos na libre. Ngayon, para magkaroon tayo niyan, tanggapin natin. Tama po ba? Ang tatanggapin natin, yung ibinigay, yung bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Kailangan po, tayo po ay sumampalataya. Mahirap po bang gawin yung sinasabing sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? Mahirap po ba yun? Mahirap po ba? Nagawa ng kapatid na Jose bago siya namatay. Nagawa din po namin. Kayo po ba nagawa din na mga kapatid? Nagawa niyo na po ba? Salamat naman po kung nagawa niyo. Kasi sabi ng Biblia ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan nasa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung tayo po sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, tinanggap na natin siya bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Dumating po yung oras na tayo po namatay. Ano po ba ang pangako ng Panginoon? Sa mga sumasampalataya na sumapit po yung kamatayang pisikal. Basahin natin sa 11:25. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga mananampalatayang lingkod kung dumating man po ang kamatayan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. May pangako po bang Panginoong Jesucristo sa mga sumasampalataya? Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Sa mga sumasampalataya, mamatay man tayo physically, ano po magaganap sa atin? Mabubuhay siyang maguli, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang kapatid na Jose, nakikita ho natin ngayong patay. O habang panahon bang patay ang kapatid na Jose? Hindi. May pinangako po ang Panginoong Jesus na pagkabuhay na maguli.
Kaya mga kapatid, sabi ko nga, kung ngayon po, meron pong kalungkutan ng ating mga puso, meron po tayong nararamdamang lungkot kasi mamimiss natin ang kapatid na Jose, sabi ko nga okay lang po yan. Yan po'y bahagi ng pagiging tao. Pero huwag tayong malungkot pang ng mahabang panahon. Huwag naman pong maging matagal yung ating pagdaramdam. Ano? Bakit? Kasi tayo po'y sumasampalataya sa pangako ng Panginoong Jesus. Na ang kanyang lingkod, bagamat mamatay, mabubuhay na maguli. Ang tanong, paano po mabubuhay na maguli? Yung mga namatay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Paano po ba yung pagkabuhay na maguli? Basa sa Juan 5:28 hanggang 29. Ito po ang sabi po sa talata. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yung pagkabuhay na maguli, mga kapatid, paano po mangyayari yan? Paano po mabubuhay na maguli ang mga patay? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig. Kailan po ang libing ng kapatid na Jose? Bukas po ng hapon, alas 2, di po ba? Siya po'y atin pong ililibing na sa libingan. Ngayon, ano po ang hihintayin ng kapatid na Jose para po siya mabuhay na maguli? May binabanggit po ang ating Panginoong Hesukristo na yung mga nasa libingan makakarinig ng kaniyang tinig. Ano mangyayari? Pagka yung tinig ng Panginoon ay madidinig na at magsisilabas, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Ang kapatid na Jose, sa libingan po, pagka po siya nailagay na ron, maghihintay po siya para siya mabuhay na maguli. Ano hihintayin niya? Yung tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tinig na yon, yun ang bubuhay sa mga nasa libingan. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Natatandaan niyo po ba yung nangyari kay Lazaro? Di po ba namatay na siya, 4 na araw na, di ba? Tapos dumating ang Panginoong Jesus, pinuntahan sa libingan. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Ano po nangyari? Lumabas si Lazaro. Mula sa libingan, nabuhay siya maguli. Ngayon ang tanong ko sa inyo, bakit po ang Panginoong Jesus sumigaw ng Lazaro, lumabas ka? Bakit binanggit pa niyang Lazaro, lumabas ka? Brad, Carlo, napag-aralan mo na yan. Di po ba? Patay si Lazaro, nasa libingan. Pinuntahan niya yung libingan. Sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Nadidig ni Lazaro, lumabas siya. Nagulat yung mga tao. Ngayon tinatanong ko, bakit binanggit pang Lazaro, lumabas ka? Ba't hindi nila sinabing, lumabas ka dyan? Kasi kailangan po si Lazaro lang buhayin. Kasi pag wala siya sinabing, Lazaro, lumabas ka, lahat ng lalabas na. Nakuha niyo po, mga kapatid? Ang kanyang sadya si Lazaro. Kasi nalulungkot po yung dalawang kapatid ni Lazaro, si Maria, at si Marta. Para makonsol yung pagdaramdam ng magkapatid. O sige, pumunta ang Panginoong Jesus. Lazaro! Lumabas ka! Ayun, lumabas si Lazaro. Kasi sila ang tinawag. Nakuha niya po, mga kapatid. Kasi kung hindi tinawag si Lazaro, lahat ng nando lalabas na. Ngayon, may mangyayari po talagang pagtawag sa mga patay. Ang boses, ang tinig ng Panginoong Jesucristo, madidinig ng mga nasa libingan. Pag nadinig na, magsisilabas na sila doon.
sa libingan. Mabubuhay silang maguli. Huwag natin kakalimutan, ang lalabas po sa libingan, yung katawang namatay. Ang espiritu hindi namamatay. Tama po. Ang lalabas lang po sa libingan, yung katawang namatay. Yun ang bubuhayin maguli. Yun ang namatay, yung katawan. Pero ang espiritu, buhay yun. Nasa langit yun. Eh ngayon, kailan ba mangyayari yung pagkabuhay sa mga patay? Kailan ba mangyayari na mabuhay na maguli yung mga patay mula sa libingan? Huling talata po na babasahin ko mga kapatid, tapos na ang ating paksa. Unang Tesalonica 4:16-17, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nakamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nakatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilan. Yung pagkabuhay na maguli sa mga patay, yung pagkarinig ng tinig ng ating Panginoong Jesucristo, kailan po mangyayari yan? Ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Bababa po ba mula sa langit? Bababa mula sa langit ang Panginoon. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilan. Yun pong pag-agaw, pagdagit, rapture sa mga born again. Yun po'y magaganap pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagdating, unang mabubuhay na maguli yung mga kay Kristo, yung mga sumasampalataya. Yung mga buhay na daratnan, hindi na mamamatay, aagawin na ng kasama sa mga alapaap. Anong ibig sabihin mga kapatid? Babalik po si Kristo, darating siya. Para po yung mga katawang nasa libingan buhayin maguli, para yung mga espiritong nasa langit, ibabalik uli sa mga katawan na yun. At gagawin na pong glorified body. Nakuha niyo po mga kapatid? Si Kahosi ngayon nasa langit na, pero wala pa siyang katawang maluwalhati. Wala pang glorified body. May ginagamit siyang katawan doon, yung katawang ukol sa langit, hindi pa yun ang final. Good po nga. Good Carlo, kuha niyo po. Yung mga espiritu sa langit, may mga katawang ginagamit, pero hindi pa yung katawang maluwalhati, gaya ng sa Panginoong Jesucristo. Yung mga glorified bodies, dito lang ibibigay pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa pagdating niya uli sa lupa. Sa pagbabalik niya, yung mga espiritong nasa langit, isasama niya para dito sa lupa ibigay yung katawang maluwalhati. Kaya kapatid na Jose, yung kanyang glorified body sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ipagkakaloon. Sa kasabay nung mga buhay na darating. Maliwanag po ba? Pagkitaas nga po ka ng kamay, nakuha po yung ating punto dyan. Salamat po sa Diyos. Kaya, mabubuhay po ang mga patay pagdating ni Jesus Christ. Tanong ko sa inyo, dumating na po ba? Hindi pa. May mga patay pa sa libingan. Kaya yung nasa Davao, sabi siya raw po yung appointed son. Ano kayo maniniwala doon? Di po ba may nagsasabi siya na raw po si Jesus Christ? Appointed son of God. Kasi po ang palatandaan nga niya na po si Jesus Christ, ang mga libingan mabubuksan na. Magbabago na po yung mga nasa libingan. At nandiyan na po ang Panginoong Jesucristo.
magbibigay ng katawang maluwalhati sa mga patay na nabuhay na maguli. Tapos yung mga buhay na daratnan, kasabay na bibigyan ng mga glorified bodies. Yan po ang ating pag-asa, mga kapatid. Na darating po ang araw, ang Panginoong Jesucristo po babalik dito po sa mundo, sa lupa, at kasama po niyang bubuhayin ng kapatid na Jose. At kung tayo po'y buhay na daratnan, nakakasama natin ang isa't isa na aagawin sa alapaat kasama ng Panginoon. Hanggang dito po ang ating paksa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon.